natural para sa marami sa atin ang magsinungaling. Kaya nga raw ba napakahirap linisin ang ating lipunan? Don't lie to me, magsabi po tayo ng tapat. Malinis po ang aking konsyensya. Palusot. Sa katatapos na impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, naging bukang bibig ang mga salitang katapatan at kasinungalingan. Why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Sa huli, ang di umano'y hindi pagiging tapat ni Corona sa pagdedeklara ng kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang nagtulak sa 20 senator judges para siya'y i-convict. Adjourn sine die. Hindi maiwasang magkomento at magtanong ng ilan, sino raw ba sa atin ang hindi nagawang mandaya o magsinungaling? Baka tamaan ng kidlat. Baka na. Ito, malapit na ako, malapit na. I'm Zane, 16 years old. Single and available. Hindi mo na ako makaka-uwi ngayon. May gagawin kasi kaming school project. Baka mag-overnight ako sa classmate ko ngayon. Para patunayan yan, nag-survey kami sa 100 katao. Naranasan na ba nilang mangopya sa klase? Oo naman. Like, halimbawa, tatanong sa katabi. Once a friends of four para malaman namin, di ba? Pasahan kami ng sagot. Hindi ako nandaya. Siyempre. Pati ang ilang personalidad hindi nakaligtas sa aming interrogation. Gusto pa nun, di ba, yung kakalubitin mo yung seatmate mo, tapos, kunyari, may ipapasa sa'yo. Madalas. Ay, excuse me, naiihipo ako. Inaamin ko. Silang kumukopya sa akin. Lalo sa PMA, naku, dismiss ka. Kasi Sa kabuuan ng aming pagtatanong, survey says 77 out of 100 ang umaming minsan na silang nangopya o nandaya sa klase. Pero nag-guilty naman daw sila sa kanilang ginawa. Parang hindi ka komportable kasi kopya lang sagot mo eh. Papakahirap yung katabi mo tapos ikaw, papasa ka lang ng ganon-ganon lang. Sa totoo lang, sari-sari raw talaga ang dahilan para mag-tell a lie ang isang tao. May-aring parang pagtakpan ang kahinaan niya. Or maari ding gusto niyang mag-take advantage, gusto niyang makalamang sa isang bagay o sa isang tao. Pwede rin naman nagsisinungaling siya para bigyan niya ng proteksyon ng isang minamahal sa buhay. Sa 4 na taong relasyon ng magkasintahang Rumil at Ivy, tiwala na raw sila sa isa't isa. Pero ang nagiging mitsa raw ng kanilang away, selosan. Hindi maiwasan, magkaiba kami yung klase. May nalilink sa amin sa mga classroom, ganun. Yun. Pinagkukwentuhan din namin yun. Kaso, yun nga, dumadating din sa punto na pag kunyari, hindi lang makapag-reply ng mabilis, yun. Iisipin, baka ito na naman, si naman kausap, ganyan. Handa naman daw si Ivy na gawin ang lahat para patunayang siyang tapat kahit magpa-lie detector test pa raw sila. Ang magpapa-lie detector test, kakabitan ng rubber tubing sa tiyan at dibdib para sukatin ang kanyang paghinga. Kapag irregular daw kasi ang paghinga o breathing pattern, posibleng nagsisinungaling ito. Ang 2 daliri naman, kakabitan ng metal plate para sukatin ang pagpapawis nito. Kapag hindi raw kasi normal ang dami ng pawis habang sumasagot, maaring nagsisinungaling din daw siya. Samantalang ang kaliwang braso, kakabitan ng strap para sukatin ang bilis ng tibok ng pulso at blood pressure. Kapag sobrang bilis daw ang pulso at bigla ring tumaas ang blood pressure, posible raw na hindi siya nagsasabi ng totoo. Paalala lang po, hindi garantisado ang resulta ng lie detector test. Maaari rin itong magkamali. Sa actual examination, dito na tayo nagtatali kung talagang bang may abnormal na reactions or wala. Ilang sandali pa, nagsimula na ang interrogation kay Ivy. Sa baba sa bahay, Wala na. Habang si Rumil,
kabadong naghihintay sa labas ng testing room. Matapos ang pag-uusig, ipinaliwanag na sa magkasintahan ang naging resulta. Ito yung kinalabasan ng examination ni Ivy kanina. So far, truthful ang subject natin. First question ko sa kanya na, at present, may feelings ka pa ba sa guy na nakilala mo nung nagkatampuhan kayo ni Mel? So kung makikita nyo, maganda ang chart tracings niya. Okay? May mga times sa paghingi niya, talagang napipigilan siya. Sa blood ay halos parehas din. Next question natin is, hanggang ngayon, may special ka ba nararamdaman sa guy na nakilala mo nung nagkatampuhan kayo ni Mel? Ito may suppression, ito minimal lang, ito masyado malaki. Masyado nang malayo yan. So, hindi namin kina-consider na yan. Okay? Thank God na truthful naman dahil yun naman talaga yung totoo. Napatunayan ko na yun nga, wala na siya talagang naramdaman doon sa guy na yun. So, relief na. Ang taong nagsisinungaling, kalimitan daw malikot ang mga mata. Paligoy-ligoy ang mga salita. Bumalik din po ako at bumibilis ang tibok ng puso. May masamang epekto raw sa kalusugan ang pagsisinungaling. Actually, kapag nagsisinungaling ang tao, nasa-stress ang pasyente. So kapag nasa-stress ang patient, bumababa rin ang immune system pag sobra-sobra kang stress. Kapag mababang immune system mo, prone kang magkaroon ng mga impeksyon, no? So, sabihin, mabilis kang magkasakit, no? Yun yung mga nangyayari kapag not actually nagsisinungaling lang, no? Stress per se. Pero sa kabila ng mga manggagancho at manggugoyo sa lipunan, marami pa rin naman daw ang tapat o di kaya patuloy na nananalig sa katapatan ng kapwa. Sa isla ng Batanes, sikat na sikat ang isang tindahan na binansagang Honesty Store. Wala kasing taong nagbabantay rito at bahala na ang mga bibili na mag-iwan ng bayad o kumuha ng tamang sukli. Maraming salamat. Pinokontak natin ngayon itong may-ari. Madalas rin namang nababalita ang mga honest taxi drivers nagsasauli ng malalaking halaga ng pera o mga mamahaling gamit na naiwan ng kanilang mga pasahero. At para subukin ang katapatan ng mga Pilipino, nagtayo kami ng sarili naming Honesty Store sa Divisoria, kung saan ang tinda, mga baunang tumbler na nagkakahalaga ng 20 pesos kada piraso. Saktong-sakto sa back to school. Wala silang kamalay-malay. May hidden camera na nakabantay sa tindahan. Magbabayad pa rin kaya ng tama ang mga Pinoy? O matutokso lang silang kumuha ng hindi nagbabayad? O kaya naman, magbayad ng kulang? Makalipas ang ilang oras, sa 40 tumbler na nasa aming maliit na tindahan, 15 ang nabenta at lahat ng kumuha nito, aba, nagbayad sa tamang halaga. Kung ang eksperimentong ito ang pagbabatayan, mukhang marami pa rin tayong mga kababayan na talaga namang tapat at mapagkakatiwalaan. Sa isang survey naman na isinagawa ng Reader's Digest magazine noong 2011, nag-iwan sila ng mga cellphone sa iba't ibang pampublikong mga lugar sa pinakamataong mga syudad sa buong mundo. Kabilang na ang Metro Manila. Lumabas na sa top 10 most honest cities in the world, sa maniwala kayo't sa hindi. Number 5 ang Maynila. 24 sa 30 cellphones ang naibalik sa kanila. Si Bobby, hindi niya tunay na pangalan. Kahit katabi na raw niya ang tukso, sa awa raw ng Diyos na paglalabanan niya ito. Si Bobby kasi humahawak ng mahigit kalahating milyong pisong cash araw-araw. Trabaho niyang ihulog sa bangko ang kita ng money transfer company na kanyang pinagtatrabahuhan. Pero kahit nagigipit din daw siya sa pera, ni minsan daw hindi niya naisipang itakbo ang perang hindi naman sa kanya. Hindi ka po kasi magawang yung bang tipong aangat ako or
giginhawa nga po ako, pero yung iba naman may masasagasaan naman na maghihirap naman sa kapalit ng kaginawaan ko, wag na lang. Mas mahina po yung sariling sikap. Kahit sa mga pagkakataong nakasanla raw ang kanyang cellphone, digicam o ATM, mas pipiliin pa raw niyang mabaon sa utang kaysa masira ang pangalan niya nang dahil lang sa pera. Para sa akin kasi mabilis lang yung karma. At naniniwala din ako sa good karma. For every good deeds, may ibabalik din naman ni God yun. Honesty is still the best policy. Oo nga't maraming tukso sa mundo na nagtutulak sa ating magsinungaling o mandaya. Pero sa bandang huli, simple lang ang batas ng buhay. Ang tama, tama. Ang mali, mali. Pagbali-baliktarin man ang mundo, yan ang hubad na katotohanan.